Sa loob ng halos 1 linggo, itong si Arlene ay nakaranas daw ng hindi maintindihang sakit matapos na makilala ang isang lalaki sa isang piyestahan sa Quezon Province. Halos 1 linggo raw na nakaranas ng pagsusuka at hindi maintindihang lagnat itong si Arlene. Ang suspetsya tuloy niya, posibleng may kinalaman yung ginawa niyang pambabasted doon sa lalaking nakilala niya doon sa fiesta na pinuntahan niya. Napagtanto daw po nitong si Arlene na ang lalaking nakilala niya ay dayo lang pala doon sa kanilang lugar. Ang karanasan na yan ni Arlene ay nagugat matapos daw na manghingi itong si Leo ng picture sa kanya bilang remembrance bago ito tuluyang umuwi sa kanilang probinsya naman sa Capiz. Lalong nabigyang linaw rawan lahat ng mismong ang kanilang nagtatawas ang magkumpirma na barang daw ang nasa likod ng pinagdaraan ng paghihirap nitong si Arlene. Kaya nako, kausapin na nga po natin 24 years old mula sa Quezon Province. Arlene, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Arlene, kumusta ka na ngayon? So ngayon po, okay naman na po. Maganda na yung pakiramdam ko ulit. Oo, kailan ka ba nagpunta doon sa fiestahan na sinabi mong nilandingan mo? Mga around 2 months ago po, mga August, mga ganun. Oo, nakipamiesta ka lang, imbitado ka, tapos saan mo naman nakilala yung lalaki na si Leo ba? Ayun, si Leo. Ano ba yun? A friend of a friend? Ganun? Papa, parang ganun na nga po. So pamiesta lang din po kami, tapos pinakilala po siya ng kaibigan ng kakilala ko. Ganun. Mga anong edad na yan si Leo? Po? Mga anong edad niya na? Nung 25 po siya nung mga panahon din. Yun. So, hindi naman pala nagkakalayo yung edad ninyong dalawa. Okay? Sige. Bukod dyan, ano pa, nagkaroon ba? Tsaka gaano ka katagal pala? Paano mo na-busted? Ganun lang? Doon lang sa piyestahan na yun? O matagal-tagal ka rin, nagstay? Kasi nakitira po ako doon sa dahil lang din po kasi ako, naki-fiesta lang din po ako doon. Tapos siya po, dayo daw po siya. From Capiz nga po. Nag-stay po siya doon mga 2 to 3 weeks, I think. So tapos na yung fiesta, nandun pa siya. Nagkikita pa kayo. Yun, akala ko naman kasi ngayon lang kayo nagkita, kinabukasan, hiningan ka na ng picture, tapos umalis na rin siya. Hindi naman ganon. So medyo matagal pa. Hindi naman po ganon. Okay, so medyo matagal. Ilang linggo pa kayong nagkakwentuhan, yun nga, naligawan ka pa. Tama. So ayun nga po. Tuloy. Pagkatapos? So ayun, after a week, sabi niya po, maniligaw daw po siya. Ako naman, since wala naman din po kung sabit or kung ano, di pinayagan ko na din po. So ayun, naniligaw na po siya. So after mga ilang, mga bago mag 3 weeks, kasi alis na din po siya. Doon niya po nasabi na, ayun yung taga Malayo daw po pala siya, taga Capiz nga. Sabi ko naman, nung nalaman ko po yun, sabi ko, itigil niya na yung panliligaw kasi ayoko nga po ng ganun na LDR pala mangyayari. Okay. Ayun po. Pero pinaliwanag ko naman po sa kanya ng maayos bago ko busted din. Okay. Okay. Medyo after, paano niya tinanggap? Ayun po, hindi ayaw niya din po. Tapos, mga ilang araw din po nangungalista rin po siya na ganito-ganito. Mag-work, gano'n. Sabi ko, ayoko po talaga. Tapos, ayun po, tumigil na din po siya eventually. Pero before po noon, ano na po, nanghingi po siya, ayun nga po, nanghingi po siya ng picture po. Medyo weird nga po sa akin kasi sabi ko sa kanya, sige, sisendan na lang kita for remembrance, gano'n. Pero, in-insist niya po talaga na hard copy daw po yung kunin niya, yung talagang naka-print, gano'n. Di, sabi ko naman, sige, kahit
Aba, na lang. Talaga nag-request lang naman. Nag-request na ipaprint mo pa, ganun. Opo, yung talagang pinapaprint talaga. Hindi pa pwede yung pinasa lang sa phone, ha? Okay, so ikaw naman, Opo. sige na, total, remembrance lang naman. Opo, hindi ko na po binigyan ng kung anong meaning. So, ayun, binigay ko po. Oo. Pero, pagkabigay ko pong gano'n, tumigil na din po siya. Hindi na din po siya nangulit, hindi na siya nag-chat, ganyan. Nako, kita mo Doon nga na din naman. po nagsimula yung pagsama ng pakiramdam mo. Opo, pagka ang hina ako, mga ganyan po. Oo. Unang-una, ano yung una mong naramdaman? Kasi nga, tinatanong tayo ngayon, nakikinig yung natin yung boss natin sa Arena Plus at sa Bingo Plus. Birthday niya ngayon tinututukan yung kwento mo. Ayan, si Miss Gracie ng Arena and Bingo Plus. Sabi niya, ano raw yung mga unang naramdaman nitong si Arlene? O ano raw nga ba? Nung una po, akala ko simpleng lagnat lang siya. Flu, ganun lang po. Tapos biglang masakit na po lahat ng buong katawan ko. Nagsusuka na ako. As in, sobrang namayat po ako ng mga panahon yun. Hindi na din po ako nakafunction ng maayos ng mga basic na ginagawa sa bahay. Talaga pong... Pero nagpa-check up ka? Arlene, nagpa-check up ka naman sa doktor? Yes po, nagpa-check up po ako sa doktor, pero... Anong findings? Wala naman pong mga test naman po, normal naman. Lahat, okay naman siya. Normal tapos, naman, mabigat lang talaga yung pakiramdam. Opo. Tapos, nung time po na yun, bigla din po kasi dumalaw yung kaibigan ng lola ko sa amin. Tapos nakita po na gano'n ako. Parang siya na din po yung nag-suggest na itry namin magpatawas. Kaya po pumunta kami dun sa may albularyo. Mananawas. Pagkatapos, ayun na, may tapos nakita. Tapos dun na po. Opo. Yung mga sinabi na pong parang sign yung parang sa akin is same po dun sa sa experience ko kay Leo. Yan. So, yung binabanggit mong yan, so naisipan nila na ipatawas ka. Syempre yun, parang malalaman yata, kapag pinatawas ka. So, may gamutan pa yan. Opo. Di ba? Mga nakatatlong balik din po ata kami nun sa magpatawas. Hanggang sa fully na wala na ang lahat ng mga simptomas. Yes, yun, nako. Kita mo nga naman, Ay, nako. Sige, basahin lang natin ang ilan sa mga astig advice ng ating mga nakikinig ngayon. Kasi gusto rin niya mapakinggan ng birthday girl natin. Oo, na si Miss Gracie. Hello, Miss Gracie. Happy birthday po sa inyo. Ayan, si Kristen Lazo. Sabi niya, #astig advice ko po. Panahon natin ngayon, maraming hindi mapagkakatiwalaan talaga na tao. Dapat po kasi kinikilala mo muna yung mga dumarating sa buhay natin. Huwag tayo basta-basta magtitiwala talaga. Okay, dito yung leksyon, Arlene, na huwag kang magbibigay ng picture mo. Kahit pa nga kasabihan ng mga matatanda, baka ikaw ay dinadasalan na. Yung mga ganyan, I don't know, kung pinagtitirik ka na ng kandila, mag-iingat tayo sa ganyan, ha? Arlene? Yan din ba yung sinabi sa'yo nung nagtawas sa'yo, nung nanggamot sa'yo? Opo, yung hindi na natin daw kung magtiwala sa mga huwag na daw magbibigay. Opo. Correct. Nang kahit anong ari-arian mo nga, mga ganyan. Ito, sabi naman ni Elmer Buwan, #astig advice ko po, Kuya Poy, sa kausap mo. Nako, dapat po kasi hindi siya agad nagbigay ng picture sa isang lalaki na hindi niya naman pala ganun kakilala. Lalo pa nga't sa ibang lugar siya nakatira at minsan palang naman kayo nagkita. Maari rin naman na tama ang suspetsya mo at nung albularyo, kaya mainam na wag nang basta-basta talaga magtiwala sa isang tao para hindi ka mapahamak. Ito na, sa linya naman natin, si Matthew ng Mikawayan, Bulacan, 27 years old. Ano kaya ang #astig advice ni Matthew? Matthew, magandang tanghali sa'yo.
Magandang hali po, sir. Bali, Kuya Boy, masasabi ko lang po sa kanya, or sa kanya. Ganun nga rin na huwag mo na magbigay ng anything sa guy na tira ng pakausap or first time na nakasama. Oo. Hindi ka lang yun about naman sa nagkasakit ka sa ganun. For me kasi normal na yun natin. Lalo, hindi ako against sa vaccine pero normal na sa atin may sakit talaga ngayong mga panahon na to dahil it can make it naman. So, yung about naman sa barang, naniniwala naman ako doon pero mahirap kasi talaga. Mahirap din talaga na paniwalaan yung ganong senaryo na about sa barang. No, pwede hindi, pwede oo. Yes. Kumbaga, lahat naman tao kasi may kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay. So, possible nangyari, pwede rin hindi naman po siya talaga. Yun. Ayun po. So, yun Pwede. na lang po talaga na wag mo na magbibigay ng anything sa tao. Nakakakilala mo lang. Oo. Yun lang yung ma-advise ko. Yun. Maraming salamat sa iyo, ha, Matthew ng May Kawayan, Bulacan. Kasi hindi naman din ugali ng mga hindi na ugali ngayon, ha, ng mga kalalakihan yung mga manghihingi pa ng picture, lalo na kung friends naman na kayo sa social media, 'di ba? Doon pa lang matatanaw-tanaw ka niya, 'di ba? Pwede na yun pero yung hihingi talaga ng hard copy na ganun yung ginawa sa iyo, 'di ba, Arlene? Opo. Talagang picture at ikaw naman nagtiwala, mabait ka, kala mo mabait nga at hindi naman mananalbay. Well then, hindi naman din natin masasabi na talagang ganun nga rin yung nangyari, Pero ako kasi, kahit na sabihin na hindi ako naniniwala sa mambabarang, sa mga mangkukulam, sa mga ganyan, pero kasi nasa Bible na meron talaga mga mangkukulam. At pinag-iingat tayo sa mga ganun. At dun sa mga nagsisilbi sa masamang espiritu, meron talaga 'di ba? Doon sila naglilingkod 'di ba? Wala kang magagawa kundi maniwala at mag-ingat nga rin. Pinag-iingat tayo doon. Okay, sabi naman ni Glay sa Katipan, dasal ang pinakamabisang paraan dyan sa pinagdaraanan mo, Arlene. Siya lang ang makatutulong sa'yo. Yung bang naggamot sa'yo ay nakakapit naman sa mga dasal para sa Panginoon, Arlene? Yes po. No, pinagdarasal ka rin. Tama. Opo. Ganyan. Baka kasi black magic yan. Siguraduhin mo, ha? Pero sa ngayon, meron ka ba mensahe para sa mga tao na gumagawa ng ganito, no? Meron dyan yung nanggagayuma, meron nga yung nagpapabarang kapag ka hindi na gusto, meron yung nagpapakula. I don't know kung ano. Pero ano ang mensahe mo para doon kay Leo na sinalbahi ka? Sige, sabihin mo na. Arlene. Siguro po masasabi ko lang sa kanya kung sakali mang mangyari ulit yung ganito na sa ibang babae naman, sana tanggapin niya na lang ng maayos and huwag na siyang mag-wish ng masama sa taong yun or huwag na siyang gumanti kasi hindi din natin alam kung anong magagawa ng karma sa kanya kasi ayun nga po. Hindi naman din maganda yung ganong ginagawa niya. Sana hindi na po siya umulit sa ganito. Ayan. Tama naman yung panawagan na ganyan, Para sa mga tao nga na merong mapaghiganting puso. Nako, sinasabi ko sa inyo, merong matinding balik yan, pwedeng hindi sa'yo, baka pwedeng sa mahal mo sa buhay o sa mga mahal mong ginagawa naman. Kapag kayo ay natanggihan na busted, katulad ng ginawa nitong si Arlene, tanggapin ng maluwag. At baka merong iba na para sa iyo naman. Hindi palaging lahat na lang ng gusto natin ay makukuha natin. Yan po ang katotohanan. Okay?